So may mga pagmamahal na nagbabago. So maraming ngayon nangyayari ngayon sa mabuhay ng ibang tao na lagi nilang sinasabi na mayroong sitwasyon na pinagtagpo pero hindi itinadhana. So marami siguro nakaka-experience ngayon niyan sa inyo. So hopefully naman na nagiging sure na kayo sa giging partner ngayon. Dapat magbigay kayo ng respeto at pagmamahal, tunay na pagmamahal kayo sa mga partner ninyo, hindi yung sadyang irarason nyo na lang na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Maraming nagsasabi din, nagmamahal kahit bawal. So, lagi nating isaisip na once na nagbow kayo sa harap ng altar, hindi lang kayo nagbabow sa asawa nyo or sa partner nyo kung hindi nagkakaroon kayo ng vow sa Panginoon or yung covenant na tinatawag. So, may basbas po yan ng Panginoon. Even kung may girlfriend at boyfriend kayo ngayon, dapat maging loyal kayo sa partner nyo, hindi yung pabago-bago yung pagmamahal nyo sa bawat isa. So, may iba din nagsasabi na hahayaan na lang na magkasala kahit bawal para yung puso ay masaya. So, lagi nating isa-isip na sinasabi ng Bible is guard your heart, hindi yung follow your heart. Lagi natin yung isa-isip at isa-puso na wala sa Bible na kailangan nating sundin yung ating mga puso, kasi sinabi ng Bible na regarding sa puso is ang puso ang pinaka-deceitful na bagay sa buong mundo, kasi nakakaramdam yan, pero dapat natin isa-isip bakit nasa taas yung ating utak kaysa sa puso. Kailangan natin isa-isip muna bago natin isa puso, kasi minsan nadadali tayo sa mga bagay na nararamdaman natin pero hindi naman natin iniisip kung ano yung kinahinanatnan. So ngayon, dapat yung pagmamahal natin is unchanging, same as ang turo ng Panginoon kung ano yung pagmamahal niya para sa atin is not just unending, unfailing, it's also unchanging and also unconditional. Kung ang pagmamahal ng Panginoon, wala yung kondisyon. Hindi porket yung katabi mo is gwapo tapos ikaw hindi. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung kung ano ka, kung sino ka. Tinitingnan ng Panginoon yung puso mo. Yung porket ikaw maganda yung estado mo sa buhay, yung isa hindi maganda yung estado sa buhay. Lahat tayo dito ay pantay-pantay sa harap ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin is unconditional, walang kondisyon. Minsan nga tayo, pag nagmamahal tayo sa isang tao, tinitingnan natin may kondisyon tayo. So, kung ano, yun maganda. Kaya napamahal ka sa kanya. So may kondisyon. Hindi mo muna tiningnan kung maganda ba yung attitude. Tapos pag naging committed na kayo sa isa, doon na nalalaman nyo ng attitude nyo sa bawat isa. Tapos nang dahil doon, nagkakaroon na ng kondisyon yung pagmamahal nyo sa bawat isa. So dapat alalahanin natin na ang pagmamahal ng Panginoon is unconditional. So at the same time unwavering. So hindi siya na pabago-bago. It's just the same as unchanging, unwavering. So dapat isaisip natin sa puso natin na ang pagmamahal or the God's great love is unending, unfailing, unchanging, unconditional, and unwavering. So hindi natin masukat yung pagmamahal ng Panginoon kung basahin natin siya in Psalms. I will going to open my Bible. If mayroon kayong Bible, please open your Bible in Psalms. Nabasa ko lang siya kagabi. So, in Psalms 145, chapter 145, verse number 3. Great is the Lord, dakila ang Panginoon, and greatly to be praised, dakila siya, nakapuri-puri, and His greatness in unsearchable. So, ibig sabihin, pag sinabing unsearchable, hindi mo siya makukuha kung gaano kalalim yung talaga yung kuha ng Panginoon. Pag-iisip niya, yung
paano siya, hindi natin yan masi-search, unsearchable talaga ang Panginoon. So ibig sabihin, sobrang dakila ang Panginoon, especially yung pagmamahal niya sa atin. And then number 2, when God's great love, sinabi nga sa John 3:16, for God so loved the world. So minahal niya ang Panginoon, minahal ng Panginoon ang world. Ang world na yan, kaya hindi ang mundo, hindi yung na tinatayuan natin. It is not the earth, it is world, it is us, it is us people. Mahal tayo ng Panginoon. Dahil sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, doon binigay niya is yung begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God only begotten, binigay niya ang natatangin niyang buktong anak na si Jesus. So, bakit niya binigay si Jesus Christ? Dahil sa pagmamahal niya para sa atin. Kasi kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapunta sa langit kung wala tayong Jesus Christ sa puso natin. Kapag hindi natin tinanggap si Jesus Christ sa puso natin. So, frankly saying, pag wala kang Panginoon, hindi mo tinanggap si Yesu Kristo, mapupunta ka dun sa impyerno. So, dalawa lang destination natin. Sinabi ko kanina na once we're going to face the death, the dead ends of our life, it is either heaven or hell. So kung wala kang Panginoong Yesu Kristo sa buhay mo, hindi ka makakapunta ng langit. Bakit hindi ka makakapunta ng langit? Dahil sa mga kasalanan natin. So dahil perfect yung Panginoon, may mga law or batas siyang binigay or inilahad para sa atin. So hindi tayo makakapunta ng langit because of our sin, sa ating mga kasalanan. And that's why, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong anak na si Jesus Christ. So, God's only begotten Son. Alam naman natin yung tradition and culture. Way back, if you're going to read the Bible, alam naman natin na ang mga Israelita or yung mga Hudyo, nag-aalay sila ng mga animals. Innocent animals. Kasi alam naman natin yung animals, mga inosente yan. Hindi naman, wala naman silang IQ na kagaya ng tao. So, ang alam lang nila is kumain, mag-survive sa kanilang buhay. So, ganun lang. Inosente yung mga hayop. So, that's why ang hayop is ginawa ang utos ng Panginoon para malinis yung kanilang kasalanan is they have to offer an animal sa templo at doon ipapatak yung dugo doon sa Ark of the Covenant para malinis ang kanilang mga kasalanan. It will be observed every Passover. So sinasabi na Passover, before na inalay si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng Passover. So ang Passover was being practiced after the time na wala na sila sa Egypt, when Moses and the Israelites crossed the Red Sea, and then they held a tabernacle. And that tabernacle, hindi pa yan temple kasi yung temple na established na ni King Solomon. So the tabernacle was being established under the rule of Moses. So nagkaroon sila ng tabernacle with the Ark of the Covenant inside of it. So ibig sabihin, inside the tabernacle, mayroon pa rin tinatawag na Ark of the Covenant or the Holy of the Holiest. So ibig sabihin, doon inaalay nila ang mga animals, yung dugo ng animals, mga innocent animals, para ma-cleanse yung kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, they practiced it para ma-purify yung mga sarili nila for the sake of their sins. So that's why from old times, from the Old Testament or yung old book, sinabi doon na nagkakaroon sila ng offering of an innocent blood. So sa Bagong Testamento, ganun din ang nangyari kang Panginoong Jesus. So that time took place, it is also a Passover. So di ba nagkakaroon tayo ng palaspas, yung sinasabi nila na yung
naglalagay ng abo dito kasi yun yung sinunog na, kasi yun yung time ng Passover. So that time, before the Passover, Jesus Christ is also offered. Alam naman natin si Jesus Christ is the only man, God, na naging tao, nagpakatao para sa kasalanan natin. Kasi walang kahit sino man na makakapunta sa langit kasi walang perpekto sa atin. So, ibig sabihin, Jesus Christ offered Himself to be offered in the cross. So, His only begotten Son. So, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, ibinigay niya ang kanyang buktong anak na si Jesus Christ sa cross. Para yung dugo ni Jesus Christ is yun yung magiging offering para sa kasalanan natin. At alam naman natin na hindi natin kaya. Hindi mo kaya magmalinis sa harapan ng Diyos kasi lahat ng ating mga mabuting gawain ay sinasabi sa Isaiah, sa Book of Isaiah, na yung mga gawain natin, mga mabubuting gawain natin is just maruming basahan sa harap ng Diyos. So kung i-evaluate natin yung sarili natin sa buong buhay natin, siguro masasabi natin mas madami pa yung nagawa nating hindi mabuti sa mabuti. Sa entire day, hindi natin masasabi na hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Kasi yung kasalanan hindi lang naman sa gawa yan. Minsan sa isip pa lang, nakakagawa na tayo ng kasalanan. Kung minsan nga, nakakita yung mga lalaki. So, kahit ako, lalaki ako. So, kung makakita tayo ng mga babae, minsan, pag hindi natin inaalala na may Panginoong Hesus tayo sa puso natin, minsan, yung mata natin, nag-i-imagine na yan ng hindi maganda. So, ganun yung kasalanan. At the same time, sinabi naman ng Panginoon na walang malaki at walang maliit na kasalanan. So, kung ikaw ay nagsinungaling ng konti at nagsinungaling ka lang, tapos yung iba is pumatay, parehas kayong gumawa ng kasalanan sa harap ng Diyos. At ito ay nagiging timbang. At the same time, nagiging worthy tayo mapupunta sa impyerno. Kasi ang sabi ng Panginoon, no one is righteous, no not one, in Romans 3:10. So wala talagang matuwid dito sa sanlibutan. No one is righteous, no not one. At the same time, ang bayad ng kasalanan is yung natawag na kamatayan. Kamatayan doon sa impyerno. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nakasala at the same time wala kang Panginoong Diyos sa puso mo, pag wala kang Panginoong Jesucristo, mapupunta ka sa impyerno. For the wages of sin is death. Klarong-klaro sinabi ng Bible, ng bayad ng ating kasalanan is yung kamatayan doon sa impyerno. So, kung napapaisip na kayo ngayon, may ginagawa kayong kasalanan, may nagawa kayong kasalanan, at may gagawin pa kayong kasalanan, kasi tao lang tayo. Pero napaisip-isip nyo na ba? Na tinanggap nyo na ba si Panginoong Jesucristo sa puso nyo? Hindi natin kaya gawin. Hindi natin, yung kaya natin gawing mabuti, hindi yan magiging timbang na tayo makakapunta sa langit. Preacher Teham, hindi rin yung pagsisimba ko yung makakapunta ako sa langit. Hindi. Kasi minsan, nagsisimba lang tayo. Yung iba, frankly saying, pumupunta lang ng simbahan pag may problema. Nagsisindi na lang ng kandila pag may problema. Yung iba, pumupunta na lang ng simbahan pag birthday. So, hindi natin masisisi kasi yung mga tao, madami ang rason. Kasi kung alam naman natin, kung kagustuhan natin, alam naman natin kung gusto natin, madaming paraan. Kung ayaw natin, maraming dahilan. Kaya ganyan yung tao. Ganyan yung nature ng tao, madaming dahilan. So, God consider because hindi perfecto yung tao. Sa pagsisimba natin, hindi tayo perfecto. Even sa mga gawain natin, hindi tayo perfecto na gumawa tayo ng mabubuti sa bawat araw. Same time, yung relihiyon natin, hindi yan makakapagligtas sa atin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagpo-promote ng ating reliyon. I only promoting the salvation of Jesus Christ. Same time, yung pagdadasal.
Araw-araw ka ba nagdadasal? Minsan, hindi na natin naaalala na gumising tayo, hindi tayo nakapagdasal at nakapagpasalamat man lang sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos. So, failure tayo sa maganyang bagay. Nakakalimot tayo magdasal kahit bago tayo kumain. Papasalamat man lang sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin. So, frankly saying, we're not perfect. That's why God consider us imperfect and consider us na mayroon pa rin tayong paraan, makakapunta tayo sa langit despite of our imperfections. So, since God offered Jesus Christ, His only begotten Son, dahil sa pagmamahal niya sa atin, and that is why God gave us the great salvation. God's great salvation towards us. Alam naman natin ang Panginoon, madami niyang attributes. Alam naman natin si God is just, God is truth, God is kind, God is love, God is full of mercy, God is grace, God is holy. So kung isipin natin yung attributes o yung katangian ng Panginoon at yung gusto ng Panginoon, siya ay perfecto. So kung perfecto siya, ang langit, perfecto yan. So walang makakapunta dun sa langit kung hindi ka perfect. So, ibig sabihin tayo hindi makakapunta sa langit kasi hindi tayo perfect. Yes. But through Jesus Christ, nandahil ka Panginoong Jesucristo, nagiging lisensya natin si Jesus Christ or passport natin si Jesus Christ na makakapag-avail tayo sa langit ng eternal life. Makakaroon tayo ng everlasting life in heaven. Na makakapunta tayo kita tayo ng streets of gold, gold palaces, gold mansion. Mapupunta ito sa langit. Magiging perfect tayo through Jesus Christ. And why is that? Bakit parang nagiging unfair? Kasi alam naman natin na ang Panginoon is perfect. Justice. Kung may justice, mayroong kaparusahan. May matuwid, may hindi matuwid. May biyaya sa mga matutuwid, may kaparusahan sa mga hindi matuwid. So, ibig sabihin, ini-raise ng Panginoon ang ganoong batas para hindi tayo mapupunta doon sa impyerno. And that's why Jesus Christ came into this world, offer Himself to be a sacrifice for our sins. Hindi natin kaya, mga brothers, mga sisters, mga Coast Guardians, hindi natin kaya iligtas ng sarili natin mapupunta tayo sa langit. Hindi. The only way na makapupunta tayo sa langit is only through Jesus Christ. It is our faith through Jesus Christ. Kasi kung basahin natin, we're going to read Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Klarong-klaro sinabi ng Panginoon dito. For by grace, alam naman natin, God is full of grace. For by grace are ye saved. Tayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Hindi sa gawa. Not of yourself, hindi sa sarili natin. Hindi porket mayaman ka, hindi porket talentado ka, o hindi porket marami kang alam is maliligtas ka na. Hindi. It is not enough. The only way na makapupunta ka sa langit is only through Jesus Christ. Through faith or ang ating pananampalataya sa Kanya. It is the gift of God. Regalo yan ng Panginoon. Pag regalo yan ng Panginoon, hindi niya yan kukunin. Hindi niya babawiin. As long as, kung sincerely ka na tinanggap mo si Jesus Christ in your heart. Not of your works. Hindi sa mga ginagawa natin. Lest any man should boast. Ibig sabihin, yung sarili natin, hindi natin kaya. Iangat yung sarili natin, makakapunta tayo sa langit. Hindi. Kasi kung kaya mong paglaban yung sarili mo, mayroon ka na, one of the deadliest sin is pride. So kung kaya mong makapunta sa langit dahil sa pride mo, hindi. You are committing sin already. So ibig sabihin, only through Jesus Christ, dahil sa pagmamahal or God's great love toward us, He gave us His only begotten Son. That's why He gave also the great salvation toward us. And the great salvation of Jesus Christ. Kasi alam naman natin na John 14:6, and Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So, ibig sabihin, sinabi ng Panginoong Hesus,
I am the way. So, boldly sinabi ni Panginoong Hesus na siya lang talaga ang tatatanging daan. I am the way, the truth, at natatanging katotohanan, and the life, at natatanging buhay. So, siya ang magbibigay nun, ang daan, katotohanan, at ang buhay. At alam naman natin at the attributes of God is already said in the Old Testament, God is the truth. God is the way, and also God is life. So, ibig sabihin, walang makakapunta sa langit kung wala kang Panginoong Jesucristo. You only need to have to accept Jesus Christ in your heart today sa pamamagitan ng pananampalataya. At the same time, with this God's great salvation, in-offer, binigay na sa atin yung salvation. Anong makakamtan natin pag mayroon tayong great salvation na binigay sa Panginoon? Binigay ng Panginoon na sa atin. It is also God's gift of eternal life. So, mayroon tayong eternal life in heaven. So, kung basahin natin, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him, sino yung mananampalataya kay Panginoong Jesucristo, shall not perish, but have everlasting lives. Ibig sabihin, pag meron kang Kristo sa iyong puso ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ as your only one personal Savior in your heart today, at this moment of time, hindi ka na mapupunta doon sa impyerno kung bagkus ikay makakaroon ng eternal life in heaven. So once the day dumating yung dead end ng buhay natin, we're already prepared. Prepared ka na di bali na kunin ako, darating yung time na kukunin na ako ng Panginoon. At least alam ko sa buhay ko na mapupunta ako sa langit. Hindi na ako mapupunta sa impyerno. Kasi dahil sa pananampalataya ko sa Diyos. Kailangan lang natin intindihin na si Jesus Christ ay ipinako sa krus at namatay sa pangatlong araw at nabuhay ulit. That is the greatest gospel of our God, Jesus Christ. Dahil sa dakilan niyang sakripisyo para sa atin, tayo iniligtas niya sa kapahamakan doon sa impyerno, bagkus binigyan tayo ng kaluhatian at eternidad doon sa langit. God's gift of eternal life. Once tinanggap niyo si Jesus Christ this day, at this moment of time, may promise ang Panginoon. Hindi mawawala yung kaligtasan na binigay sa inyo ng Panginoon. Ngayon, as long as sincere or naging nagpakatotoo ka sa pagtanggap sa Kanya. Sabi in John 10:28. So, basahin natin in John 10:28. So, the Bible says in John 10:28, and I give unto them eternal life. So, nung tinanggap mo Panginoong Isus, sinabi ng Panginoon dito, binigyan ka ng eternal life. And they shall never perish. So, ibig sabihin, hindi ka na mapupunta dun sa impyerno. Kasi pag nagsabi ang Panginoon, He is faithful on His promise. Never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, ibig sabihin, ni sino man na makapagkukuha sa kamay ng Diyos, wala sino man. So, ibig sabihin, you are already sealed by God. So, hindi mo na kailangan na magdadalawang isip na pag nakakasala ka ulit, ma-impyerno ka naman. Hindi. Kasi, nung naintindihan mo sa sarili mo at tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo para maging siya yung way of kaligtasan mo, doon, tinanggap mo na si Jesus Christ, hindi ka na matatanggal sa sinasabing book of life. Kasi sabi in Revelation, whosoever shall not be written in the book of life shall be cast out in the lake of fire. So, kung naisulat na yung pangalan mo sa book of life, ibig sabihin, mapupunta ka na sa langit. Hindi ka na mapupunta doon sa impyerno. So, promise yan ng Panginoon. Pag nag-promise ang Panginoon, faithful yan. Totoo yan. Tayo siguro, pag nag-promise tayo, lagi nating sinasabi, promises are meant to be broken. So, sinabi pa ng Panginoon in Ephesians chapter 1. So, basahin ko po in the Bible says in Ephesians chapter 1. So, kung may Bible kayo, pwede nyo pong sundan. Ephesians chapter 1 verse 13. So, in whom ye also trusted, after that in
that ye heard the word of the truth. So ngayon, in Him ye also trusted. So naniniwala at nanampalataya na kayo ngayon. After that ye heard the word of the truth. Pagkatapos nyo nahirinig nyo ang katotohanan, yung salita ng katotohanan, gospel of your salvation, o yung sinasabi ko po na gospel, o yung dakilang gospel ng Panginoon, yung pagkapako niya sa krus na matay at siya ay nabuhay ulit sa pangatlong araw, in whom also, after that ye believe, nang naniwala kayo, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin, you are sealed, natatakan na kayo na Spirit of promise. So hindi na kayo matitiwalag sa Book of Life. So ganun ka-faithful ang Panginoon para sa buhay natin. So ibig sabihin, God's great love, because of God's great love, He gave His begotten Son, that's Jesus Christ. And God's great salvation, i-offer niya yung greatest salvation and gave us eternal life. Paano natin siya makukuha yung eternal life? Great salvation. Ipasok natin sa puso si Jesus Christ as our personal Savior. So kung magtataka kayo dito sa barkong ito, hindi lang yung katawan namin, yung mga ideas, knowledges sa barko, yung ini-improve namin yung knowledge. We also study the Word of God kasi alam namin na kailangan namin ng Panginoon sa buhay, bawat desisyon namin sa buhay, sa bawat ginagawa namin, kailangan namin ng protection at hindi namin yan makukuha kahit sino man. Kung hindi makukuha namin yan, kagaling lang sa ating Panginoon Diyos. So, klarong-klaro na sinabi ng Panginoon, kailangan mo ba ng kaligtasan? Nagdadalawang isip ka ba sa kung saan ka pa pupunta? Kailangan mo lang tanggapin si Jesus Christ na iyong tagapagligtas ng kaluluwa mo. So ngayon, di ba dati sinabi ko kanina, meron tayong katawan at kaluluwa. At dahil na tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, nagkakaroon na tayo ng Holy Spirit. And that Holy Spirit will bind together with our soul. Kasi yung ating katawan, may iiwan yan sa lupa. At the same time, yung ating kaluluwa is sealed with the Holy Spirit of promise. Ibig sabihin, once we die, we are going to face God in heaven. So kung tapos na po tayo, we'll just to go a short trivia. So, just be sure na ngayon, tinanggap niyo na po si Jesus Christ as your personal Savior. Hindi na ibig sabihin tinanggap niyo si Jesus Christ, magiging same na kayo ng religion ko. No. You kept your religion, you kept your faith, but just believe and have faith in Jesus Christ, our Lord. So, I'm going to have a trivia. Kung napapansin niyo po, in the beginning, alam naman natin in Genesis chapter 1, alam natin, sinasabi ng Genesis chapter 1, in the beginning, God created heaven and earth. So, susulat ko po dito, sana makita niyo po. So in the beginning, so as you have seen, sinulat ko po yung Genesis chapter
1 verse 1. Sinabi ng Panginoon, in the beginning, God created heaven and earth. So ano po pala yung ibig sabihin ng in the beginning? So yung itong in the beginning, meron niyang katumbas na salita in Hebrew. So in Hebrew, in Hebrews, ito po yung tinatawag na Shed. So that is the Hebrew word of the beginning. Alam naman natin, in John, kung babasahin natin ang John chapter 1, verse 1, basahin ko po, kung gaano talaga ka-accurate at parallel na accurate yung Bible. In John chapter 1, verse 1. Dito kayo ma-amaze kayo kung paano talaga kadakila at gaano talaga ka-preserve ang Word of God. So, in John chapter 1, verse 1, sinabi ng Panginoon, in John chapter 1, verse 1, in the beginning. So, same in the beginning. In the beginning was the Word. So, ano ba yung beginning? It is Word. Sabihin, in the beginning, it is a Word. And the Word was with God. So, ibig sabihin, and the Word, the beginning, was with God. And the Word was God. So, ito pala meaning na ito is God. The Bereshit, or the beginning word, is also God. You're going to study the Bible at the same time, the Hebrew text. Ang Bereshit, meaning ng Bereshit is ganito. So, B is considered as house or heaven. The Re, head, sacrifice, or chief. Aleph. So Aleph is God, the bread of life. She is Shaddai, name. Jesus, and T or Tab means cross, truth. So, trivia lang tayo. In the beginning, ito yung meaning niya. The Bereshit, Hebrew word, Bereshit. B is for house of or heaven. Re, head, sacrifice or the chief. Aleph, God or the bread of life. She, Shaddai or the name. Jesus or Jesus. And Tav is cross or the truth. So, kung isusulat siya in Hebrews, ganito siya pagkasulat.
So, ganito siya pagsulat in Hebrews text. So, ito si Be, Re, Aleph, Be, Re, Aleph, She, Tab. Kung napapansin nyo kung paano, ano yung meaning ng Bereshet at the same time yung beginning. The word itself is how yung simula pa lang ng word or simula na sentence ng Panginoon in the book of Genesis or the first book in the Bible was already telling us how Jesus Christ will be offered in the cross. In the beginning, Bereshet. The meaning of Bereshet itself telling already, speaking about Jesus Christ. So kung pagdudugtungin natin yung bawat meaning ng Bereshet, it is in heaven or in house, there is a head or the chief that will be going to be sacrificed. And that is God, the bread of life. Alam naman natin si Jesus Christ is the bread of life. And His name is Shaddai or Jesus, or yung tinatawag natin na YWH. Yahweh. So, ulitin natin. In heaven, there is the head or the chief to be sacrificed, and that is God or the bread of life. And His name, Shaddai, name, Jesus, Yahweh, that will be going to offer the truth at the cross. So nakuha niyo po? Klarong-klaro na even in the start of the Bible, in the book of Genesis, in this word itself, beginning, sinasabi na dito kung paano i-offer Jesus Christ at the cross. Bereshet, in the house or heaven, there will be a head chief to be sacrificed. That is God, the bread of life. And His name is Jesus or Jesus at the truth at the cross. So alam naman natin that this beginning itself, it is the time. So, kung ito na yung time, ito yung time, beginning, dapat ngayon na rin ang time na tanggapin nyo si Jesus Christ in your heart. Because alam naman natin sa cycle ng science, if there is time, there will also space. And the earth is matter. Hindi nagkakamali ang Diyos kung paano niya nilikha ang ating mundo. Time, space, and matter. So that is the triangle ng science. So, since it is stated as this is the time, kung tinanggap natin si Jesus Christ, we're going to conquer heaven and earth. Makapunta tayo sa langit. So, just a short trivia. So, kung nag-aaral kayo ng Bible, so doon yung matutunan kung gaano ka-accurate ang Word of God. Same time, para maturuan tayo ng
mga knowledges about His truth. So, I will end this topic here today. So, sana may natutunan kayo sa pangangaral ko po ng salita ng Diyos. Hindi lang naman to para sa akin, kung hindi para sa inyo to. Personal nyo yan na darating yung araw, dapat hindi na kayo mag-aatubili pa na tanggapin si Jesus Christ. Kung hindi ngayon, kailan pa? So, it is your choice. So, we're going to end my discussion. We're going to end this video. Hoping and praying may natutunan kayo sa lecture about the Word of Truth. This is your preacher, Julius Team. Good day and God bless po.